Atin ho ba talaga to? Meron ba kayong mga ebidensya na nagbabayad po ang Malaysian government sa Sultanate of Sulu ng renta? The last payment na that the heirs received, Anthony, was in 2010. Opo. Oh. 2010. Ito po yung sige, papakita niyo po sa camera. Ito po yung reproduced copy ng isang cheque. Tama po ba? Yes. Ang nagbayad po nito ay ang Embassy of Malaysia in the Philippines. Ayon po dito sa dokumento na to. At ang nakapangalan po kanino po yan? Kay Attorney Ulama. But I'd like to clarify. Si Attorney Ulama is representing 4 years. Yun lang. Magkano po yung bayad, yung renta? Ang bayad ho ay Pakita nyo nga po ulit. Ayan po yung renta. equivalent of 69,700 plus pesos. Opo. Alam mo natin, sa Makati, ang one Taga square muna, para sa isang taon ho yan, para sa isang taon, 69,000 pesos sa isang taon. Gano'n kalaki yung saba? 30,000 square miles. Sus Mariano Kaindo. Oo, ganun kahaliit lang ang renta. Pero ang importante diyan, ina-acknowledge ng Malaysian government na sila nangungupahan lang. Tama ho. Opo. Okay. Hindi puputulin ko na po kayo dun sa pagkukumpara nyo dun sa presyo sa Makati dahil mahal ho sa Makati ang lupa. Okay. Ano po ang kahulugan nitong mga papeles na ito para po sa Sultanate of Sulu na ngayong pinipilit po ng Malaysia, hindi sa inyo, amin yan. Ito, Anthony, ang pumunta sa Sabah ay si Dato' Raja Buda at Bibuddin Kiram. Isa siya administrator ng isa sa mga 9 principal heirs na pinakita natin. Opo. Imagine, Anthony, he is the administrator of the territory. Opo. Yet he is willing to sacrifice his life. Opo. Sa laki nitong teritoryo na ito. So ang kahulugan nito is that both historic and legal rights, mayroon karapatan tayo. Sambayan ng Pilipino, mayroon tayong karapatan. Opo. Okay. Yung po bang pag-claim ng Sultanate of Sulu o kagustuhang bawiin ito pong Sabah, naiparating niyo po sa Philippine government, sa kasalukuyang gobyerno po, ang tinutukoy ko? On June 28, 2010, meron tayong sulat addressed to the President through OPAPS. Ano ba ang nilalaman nitong sulat na ito? Informing the attention of the President through OPAP. Number 1, our stand on the Sabah issue. Sinulat ito, Anthony, bago umatin si Presidente ng Vietnam Southeast Asian meetings. Ang halaga nitong letter na ito, ipaabot sa kaalaman ng Presidente natin that the 1962 Special Power of Authority was already withdrawn by the Sultanate of Sulu in 1989. Pangalawa, creation of the Sabah Refugee Concern. Pero hindi po ganito. Okay. Sa isang maikling salita po, pinakinggan po ba kayo o hindi ng Aquino administration? Well, hindi natin malaman dahil it passes through protocol. Ano po ang apilan ninyo ngayon sa presidente po natin? Well, first of all, we would like to thank His Excellency the President for his serious concern to resolve this standoff. But only that, we appeal also to His Excellency for his utmost understanding on the position of Sultan Jamalul Kiram III and the statement articulated by the Raja Muda. We also appeal to the President, being a Filipino citizen of this country, to at least appeal to the Malaysian government to provide the daily basic services of these people inside the community so that their human rights will be protected not only by the President but by the Constitution of the Philippines and the mandate of the United Nations on Human Rights Commission. Kuya Abe, maraming salamat po sa inyong oras at good luck po sa inyo. Ang gusto po natin ay peaceful resolution po ng bagay po na to. Thank you very much po. Sa ating pong poll question, dapat bang bawiin ng Pilipinas ang Sabah? Ang sumagot ng oo, dapat 88% at ang nagsabing hindi ay 12% lamang. Mga kapamilya, kung kasaysayan at ebidensya din lang ang pag-uusapan,
wala na pong dapat pagtalunan. Ang Sabah po ay pag-aari ng Sultanate ng Sulu at ng kanilang angkan. Naniniwala po tayong mismong ang Pangulong Noynoy Aquino, gaya po ng mga dating Pangulo, ay kumbinsido ang Sabah ay para sa mga Pilipino. Kaya nga lamang, kailangan pong pumili ng Pangulo, isa pong napakahirap na pagpili. Ipaglaban ang karapatan natin sa Sabah o pamalagiin ang status quo, huwag nang gulihin pa. Sa Malaysia ba ay handa itong makipagbasag ulo o papayag na itong isakripisyo ang ipinaglalaban ng lahing Pilipino? Kung kahanga-hanga po ang tindig ng presidente sa medyo malayong Spratlys, ika nga, at Scarborough Shoal, masama bang hanapan natin siya ng kaparehong paninindigan sa Sabah na ang layo lamang sa Sulu ay lalabing 8 milya? Hindi po maiwasang masaktan ang Sultan ng Sulu sa pahiwatig po ng palasyo na ang pagbuhay po sa Sabah claim ay para isabutahe ang peace talk sa Mindanao. Hindi po ang ganito ang inaasahan nating tugon mula sa pamahalaan. Kung ang policy po ng pamahalaan ay huwag nang guluhin ang bayabasan, kahit nalulunukin na lang ang pride at dangal, tama nga po, huwag na po tayong kumibo sa isyong ito. Lalo't ang bansang baka ma-antagonize, siya pa namang nag-broker ng peace talks ng MILF at gobyerno. Nga pala, ba't ba napaka-interesado ng Malaysia sa peace talks doon na naisantabi yung issue ng Sabah? Pero sa bandang dulo, ang kailangan po natin dito ay marinig mula sa gobyerno ang isang mas malinaw na patakaran sa gulo. Kung di po naman ninyo ipagtatampo ang unsolicited advice na ito, siguro, pansamantala, suportahan ang claim ng Sultanate of Sulu, ngunit hindi ipipilit na ito'y bahagi ng bansa at teritoryo. Iakyat po ito sa United Nations at iwaksi ang paggamit ng dahas at gulo. Sabihin natin, oy, amin yan.